Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, narito na naman muli ang tahanan ng OFW. Isang magandang hapon mga kababayan nating OFW sa ang panig ng mundo ngayon naroroon. Ngayon ay November 25, 2025 ay November 27 na ngayon, November 27, patuloy nating ihatid ang mga balita, serbisyo at programang inilaan para sa ating mga bagong bayani. Ako po ang muling nagbabalik, ang inyong lingkod, Director Charles Tabo po ng Department of Migrant Workers, Land-Based OFW Concern. At syempre, makakasama po natin ngayon ang ating partner sa ngayong araw na ito. Magandang hapon po, Sir Onin. Hi, sa magandang hapon po, Director. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa ating mga tagapakinig, partikular sa mga mahal nating OFW sa panig ng mundo, sa ngalan po ng ating mga regular hosts na sobrang busy sa kanilang mga official tasks sa DMW, sina ASEC Kiko de Guzman at ASEC Venny Legaspi. Ako po si Orin Miranda ng DMW Strategic Communications Service. Live po tayo mapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Panoorin din mamaya ang replay ng ating episode sa RP World Service. Ayan, kabayan, ika-4 na po o 45 episode na tayo ngayong hapon at abalang-abala po ang ating ahensya para sa pagpapalawig ng mga programa at serbisyo. At parikoy, hindi lang si yung mga ating mga ASEC Kiko saka si Secretary Hans Kakdak pa grabe din ang kanyang kabisihan. Kung pag-uusapan ng tagang pagiging abala, isa sa mga pinakamasipag ang ating pong kalihim si Secretary Hans Leo Kakdak, dahil talaga namang halos araw-araw niyo ba ay ating pong nakakasalamuha, pati yung pagbiyahe sa abroad ay talagang patuloy pa rin dahil sa ang kanyang tinitingnan at pinapalawig yung kanyang pakikipag-ugnayan sa mga overseas Filipino workers. Yes, kaya saludong-saludo ko po sa ating mahal na kalihim ng departamento. At katuwang natin sa pagpapatupad niyan ay ang ating mga migrant workers offices at syempre kasama din diyan ang mga regional offices natin. Isa po sa mga layunin ng ating ahensya ay ang patuloy na paglalapit ng serbisyo sa ating mga kabayan
at masiguro ang kanilang kapakanan at proteksyon habang sila'y nakikipagsapalaran para sa pangarap at pamilya sa ibayong dagat. Yes, at syempre ang ating mga tagapakinig, hindi yan makakaya ng iisa lamang kundi bayanihan yan at sama-sama sa ilalim ng whole of government approach. Yan, at ang ating binibigyang pugay ang layuning at suklian ang kabayanihan ng ating mga OFW. Sila yung ating mga unsung heroes, pare ko, At isang maligayang pagbati sa ating mga bagong bayaning wagi sa Bagong Bayani Awards na ginanap noong November 20, 2025 diyan sa Malacanang Palace kasama ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Our congratulations po sa mga nanalo dyan sa Bagong Bayani Award at talaga naman po napakahusay ng ating mga overseas Filipino workers na napasama sa larangang yan dahil una sa lahat, hindi nila alam na sila pala ay kabilang sa mga itinuturing na Bagong Bayani. Yes, sila po ang tinatawag na ambassador natin Yan. kasi sila po yung humaharap. Pinagmamalaki natin, sila po ang humaharap sa mga ibang lahi na pinagmamalaki ang abilidad ng Pinoy. Tama Kaya mabuhay po ang ating mga Bagong Bayani Awardee sa Bagong Pilipinas. At nagpapasalamat ang pamahalaan sa patuloy ninyong pakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers at pagkakawanggawa sa ibayong dagat. At hindi lamang yan, Parikoy. Marami-rami pa rin ang mga inisyatibo ng ating ahensya. Pero bago yan, narito muna ang mga ilang mahalagang balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon. Narito ang mga balita mula sa DMW nitong nakalipas na linggo. Bagong Bayani Awardees 2025 binigyang pugay ng Malacanang at DMW. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga natatanging overseas Filipino workers sa ginanap na 2025 Bagong Bayani Award sa Malacanang noong November 20. Binigyan diin ng Pangulo ang malaking sakripisyo ng mga OFWs at muling tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa kanilang pag-alis at pagbalik. Aniya, ang mga bagong bayani ang nagsisilbing lakas at liwanag ng bagong Pilipinas. Kabilang sa mga pinarangalan ngayong taon, ang Filipino caregiver na si Camille Jesalva Junio mula Israel at tumanggap ng Susan Toots V. Oakley Award matapos mailigtas ang kanyang 75 taong gulang na employer sa gitna ng October 7 attacks. Sa kabila ng panganib, nagpakita siya ng kahangahangang tapang at mabilis na pag-iisip hanggang sa masigip sila ng otoridad. Kinilala rin siya ng pamahalaan ng Israel sa isang seremonya sa Jerusalem. Nagpahayag naman ng pagpupugay si DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak sa mga awardees na nagpapakita ng katatagan, sipag at malasakit ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Pinuri rin niya ang suporta ng iba't ibang ahensya, partner organizations at Filipino communities na patuloy tumutulong sa pagtatuguyod ng kapakanan ng mga OFWs. Tiniyak ng DMW at ng pamahalaan na patuloy nilang palalakasin ang mga programa at serbisyo para sa mga bagong bayani ng bansa. Balita mula sa tahanan. Higit 2,000 OFW sa Alcobar ang nakinabang sa second leg ng OFW Servisyo Caravan. Muling matagumpay ang pamahalaan sa paghatid ng mga esensyal na serbisyo at programa sa higit 2,000 overseas Filipino workers sa ikalawang leg ng Bagong Bayani ng Mundo OFW Servisyo Caravan ng Department of Migrant Workers. Umabot sa kabuang 2,307 OFWs ang dumalo sa 2 araw ng caravan noong November 21 hanggang November 22. Nakapagtala ang caravan ng 7,139 na serbisyo mula sa 10 ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng whole of government service na handog ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ng DMW, OWA at Philippine Embassy sa Saudi Arabia ang operasyon kasama ang mga partner agencies. Sa isang video message, pinasalamatan ni Pangulong Marcos sa mga OFW sa kanilang sakripisyo at tiniyak ang patuloy na support at proteksyon ng pamahalaan. Pinamunuan naman ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak ang pagbubukas na ika-17 serbisyo caravan kasama sina Ambassador Raymond R. Balatbat, Undersecretary Dominic Rubio Tutay, mga labor attaché at mga leader ng Filipino community. Ipinakilala rin ang bagong integrated system sa eGov.ph na pinagsasama ang OEC at e-travel upang mapabilis ang proseso ng OFW documentation sa tulong ng DICT.
Bukod sa pangunahing serbisyo, nakapagbigay rin ng health assistance sa Filipino Nurses Association sa Saudi Arabia, samantalang pinasalamatan naman ng Undersecretary Tutay ang mga OFW volunteers at lahat ng kalahok na ahensya sa kanilang sakripisyo at pagtutulungan para sa kapwa Pilipino. Balita mula sa tahanan. At yan ang mga balita para sa linggong ito. Ako ang inyong naging tagapagbalita, Angel Neliasca mula sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yan, maraming salamat Ma'am Angel at yan po ang mga balita mula sa tahanan. Pero bago natin ipakilala ang bisita ngayong araw, karagdagang good news at updates pa mula sa ating ahensya. Pinarangalan po ang Migrant Workers Office Riyadh bilang Special Awardee sa TESDA 2025 Kabalikan Awards noong ika-24 ng Nobyembre 2025 sa Philippine Trade Training Center bilang pagkilala sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagpapalakas ng kasanayan at profesional na paglago ng mga Pilipino workers sa ibang bansa. Ito'y bunga ng kolaboratibong pagsusumikap ng MWO Riyadh sa pagpapatupad ng mga programa ng integration at reintegration services for OFWs sa makikipagtulungan sa mga volunteer trainers at support staff ng Community Investigative Support, Skills Development and Livelihood Program o CIS SDLP at sa TESDA sa pamamagitan ng Overseas Assessment Program na nagbibigay ng National Certificate Assessments o yung tinatawag na NC2. Ang parangal na ito ay simbolo ng dedikasyon ng tanggapan na itaguyod, palakasin at protektahan ang mga migranteng Pilipino sa pamamagitan ng kasanayan, dignidad at oportunidad. Ayan, at balitang sa Ibayong Dagat naman sa ating MWO, opisyal na binuksan ang bagong pinalawak na opisina ng Migrant Workers Office o MWO sa Vancouver noong ika-17 ng November 2025 sa pamamagitan ng ribbon cutting at blessing na pinangunahan ni Consul General Gina Jamoralim kasama si Assistant Secretary Maria Regina Angela Gallas at si Labor Attaché Maria Celeste Valderrama at pinagsama sa iisang lokasyon ngayon pare ko ang mga tauhan ng MWO, OWA at SSS sa mga may kasamang Migrant Workers Resource Center na rin o MWRC para sa training at community activities ng ATN o Assistance to National at OWA Counseling Room at iba pang pinahusay na pasilidad. Ang paglipat na ito ay ang pagpapakita na dedikasyon ng ating Department of Migrant Workers sa maghatid ng serbisyong red carpet at hindi na ito red tape, no? Red carpet, not red tape. Ito Yun. yung laging sinasabi ng ating kalihim. Oo. Na nagbibigay ito ng mas mabilis, maayos, at may malasakit na suporta lalo na sa ating mga OFWs dyan sa British Columbia kasabay ng pagpapalakas ng kanilang kasanayan, proteksyon at oportunidad sa pagpapambuhay na pagkatuto. Ayan, ang pagbati po namin sa bagong pinalawak na opisina ng Migrant Workers Office o MWO sa Vancouver, Canada. Ayan. Yes, oo. At nakilawak naman po si Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Cacdac at Assistant Secretary Julene Ambito Fermin sa First Crew Convention na pinangunahan ng Augustea Ship Manning Philippines Incorporated o ASPI at Elberg Ship Management Philippines Incorporated o SP sa Shangri-La, Makati noong November 24, 2025 na may temang The Vitruvian Seafarer Centering Human Intelligence in Maritime and AI Innovation. Binigyan din po ng Secretary Cacdac na bagamat binabago ng automation at artificial intelligence ang industriya ng shipping, walang makinang makapapalit sa dedikasyon, husay at resiliency ng mga Filipino seafarers na patuloy na ginagalugad ng pandaigdigan o patuloy sa pagkalugad ng pandaigdigang kalakalan. Sa kasalukuyan, pinangasiwaan po ng ASPI at SP ang 420 barko na rehistrado sa DMW at sumusuporta sa 6,400 Pilipinong seafarers habang itinampok naman ang 500 seafarers sa ashore at 50 principals, ship owners at stakeholders. Napakabagandang balita yan, partner. At talagang ang pag pinag-uusapan po natin ang
tawag dito, yung pagtatrabaho sa mga sa dagat, karagatan, talagang hindi pa uhuli ang mga Pilipino dyan. Sabagat alam natin mahusay at napakasipag ng ating mga kababayan. Yes, pag pinag-usapan ng kalidad, yan ang Pinoy. Kahit pa pag-usapan ng artificial intelligence Yes. or yung automated manning, ay kayang-kaya po ng mga Pilipino yan sapagkat hindi tayo pahuhuli. Kahit Yes. saan tayo dalhin. Yes. Di ho ba? Oo. At hindi matatapos ang linggo na walang good news mula sa Department of Migrant Workers, of course, para sa mga kapakanan ng ating mga kababayan. Kaya naman, bago natin tawagin, tunghayan ang kwento ng mga OFW clients sa ating serbisyo sa ibayong dagat, narito at panoorin muna natin ating balikan ng ilan sa mga naganap na matagumpay na pagsasagawa ng bagong bayani ng mundo, OFW Serbisyo Caravan.
kaagapay mo. Saan ka man sa mundo. At yan po ay pare ko no, nakakatuwa dahil sa akin dati akong OFW, nakakatuwa na yung serbisyo ng Department of Migrant Workers kasama yung mga ibang ahensya ay sila na yung lumalapit saan mang sulok ng mundo ang mga OFW, tayo na po ang lumalapit ay bibigay natin ang ating serbisyo at alam po natin na yung ating mga konsolusyon po natin ay makapagbigay at mapasaya natin ang ating mga kapwa OFW po. Ayan po, dahil sa pagtutulungan po ng One Country Team sa iba-ibang panig ng mundo at sa pangunguna po yan ng DMW, OWA at ang ating Philippine Embassies sa mga bansang iyan. Yan ay sa Alcobar, sa Singapore at sa Hong Kong. At posible na ang paglalapit ng serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Yan po. At samantala po, pare Koy. Yes, sir. Tungo naman tayo sa mga mensahe at komento ng ating mga OFW clients Yes. na serbisyo caravan. Unahin natin ang isang client mula Alcobar na si Freddy Sanchez. Ako po si Juan Freddy Sanchez. Taga Tarlac po ako. Tapos dito ang trabaho ko po rito, installer po ng Juan ng mga school and office furniture. Umabot po ako ng 30 years na po rito sa Saudi. Kasi 1997 pa po ako nandito, nagsimula. Ito pong caravan, maayos po. Wala po akong masabi. Kumuha po ako ng OWA e-card. Ngayon po, mabilis po yung proseso. Pag ganito po palagi, maganda po yung serbisyo nila. Saka lahat po ng mga agencies na nandito, maganda ang serbisyo nila. Salamat po sa nag-organize dito. Salamat sa Pangulo, sa DMW at sa mga kasamahan nila. Kung mas maganda po kung pabalik-balik kayo rito kasi marami pa po kayong matutulungan. Yun lamang po. Salamat po. Ayan po si Brother Eddie. Maraming salamat po. Babuhay po kayo dyan. At, ingat pa kayo dyan. At yan po si Freddy Sanchez, isang installer po sa na nakapag-avail po ng OWA e-cards. At sabi niya dapat daw bumalik ang DMW araw-araw. Oo nga. Kung pwede lang po, Kung babalik pwede lang. babalik kami dyan. Sunod naman natin ang mga OFW clients mula Singapore na sina Levi Fuentes at Imelda Tan. Narito panoorin po natin. Ako po si Levi Puentes. 6 years na nagtatrabaho dito sa Singapore bilang domestic helper. Ang mga na-avail ko po sa OWA Caravan ngayon ay halos lahat po. Sa OWA, sa registration ng OWA, sa PRC, sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, sa PSA, DICT, sa Land Bank, sa DSWD. Unang-una nagpapasalamat po kami, ako sa DMW na patuloy na sumusuporta sa ating mga kababayan dito sa Singapore. Lalo na yung mga may talagang kailangan ng tulong at suporta ng ating departamento. Maraming salamat po DMW sa ating mahal na OWA Administrator, kay Honorable PY Kaunan, at sa ating DMW Honorable Secretary Hans Kakdak. Maraming salamat po sa inyo dahil sa inisyatibong ibinigay po ninyo sa amin, sa aming mga OFW na hindi nakakauwi sa Pilipinas, ay dinala ninyo dito ang inyong serbisyo sa ating pamahalaan at sa inyong lahat po, sa mga agency na naandito ngayon. Maraming salamat po sa inyo. We would like to extend our heartfelt thanks po sa inyong lahat, sa inyong tireless efforts for helping and providing the excellent service to all OFWs here in Singapore. Maraming salamat po. Hi, I'm Miss Imelda Lagsaktan.
from Oriental Mindoro, katagal sa Singapore, 2 dekada, almost 20 years. Una, yung aking e-card, mabilis naman yung processing, satisfied. And then, nagpunta ako sa SS para sa aking pension. Mabilis din yung tsaka maganda mag-entertain, mabait sila. Yun. Saka yung yung dito sa Igog. Yan. Lahat siya natapos ko on time. Ako nagpapasalamat ako kasi talagang ang tagal ko nang maano yung e-card ko, ngayon ko lang nagawa. So, nagpapasalamat ako sa event na to. Alright mga kaibigan, maraming salamat po kay Levi at Imelda na nakapag-avail po ng servisyo mula sa SSS, eGovPH at OWA eCard. Talaga naman pong masayang-masaya ang kanilang mga damdamin sa paghatid po ng serbisyo sa kanila ng ating pamamahalaan. Yes, tama ka dyan, pare kay Onin. At may pahabol pa mula sa ating mga clients mula naman sa Riyadh, Saudi Arabia. Ating panoorin sina Mark Vince at si Roel Liksay. Hi, kamusta kayo kabayan? Ako pala si Martis bilang OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang services gali namon subong o yung pinatunayan natin na hindi lang basta-basta negatibo kundi napakaganda, para siyang kidlat na pag umupo ka, agad-agad less than 1 minute or 2 minutes or 5 minutes lang, natapos na agad nang walang kahirap-hirap. Ang pinakamaganda pa doon, napaka-the best ng mga nag-assist sa akin. Okay? Napakagaling, napaka-approachable, at napakalinis ang pagkakagawa. So within just a matter of minute, nakuha ko kagad yung overseas employment certificate ko na verification. So, kayo ay inaanyahan na ayan. Ginagdata ka mo, okay, kiti hindi mo ko sagad magambal Tagalog. Kasi ginagdata ka mo, nga magpalapit ka mo dere, kag magpa-verify na ka mo sa inyong kontrata, hindi lang basta sa kontrata, kundi sa lahat-lahat, especially sa LTO natin. No? At na-interview din tayo ng LTO. Pero overall, thank you so much. Napakaganda, napaka-the best. And may hihingin sana ako na 3 ito kung tatanggapin ninyo. Ito yun sana kung pwede natin na magawa ito yearly para at least hindi mahirapan o hindi siya maging crowded. No? Yung pagpunta rito, kagaya ngayon, crowded man siya. Although, pero nagagampanan pa rin ng ating mga kababayan. Na-accommodate pa rin siya. So, napakaganda. So yung pangalawa is sana yung working hours is maiba. Di ba? Let's say meron tayong 9 to 5 hours, which is office hours talaga. So, pwede natin i-adjust siya para at least ma-accommodate natin ang lahat. Di ba? What do you think? Ako lang naman is, hinihingi ko lang naman yan. Sana maipasa o marinig. Pero yung last day is siguro, hindi ko na i-mention. Pero thank you na lang talaga ako sa lahat-lahat. And congratulations and keep up pa sa atin lahat. At sa inyo lahat. Salamat pala sa DMW, programang OFW, at kay Pangulong Marcos sa ginawa niya rito. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Roel Ligsay, tubong Bicol po, pero sa Cavite po kami nakatira sa General Trias. Pumunta po ako rito sa caravan program ng gobyerno para po mag-renew sana ng driving license sa Pilipinas. Kasi almost 21 years na po siyang hindi na-renew. Nakakakuha naman po ako ng magandang advice. Tapos pangalawa po, nag-open po ako ng panibagong MP2 kasi meron na po akong MP2 pag-ibig MP2 na matured. Gusto ko po siyang mapalitan. At yung isa pa pong nakuha kong magandang serbisyo ng gobyerno, itong reintegrated. Kasi pumunta po ako dito para after 3 years po, plano ko na mag-for good. Kaya nagtatanong-tanong po ako kung paano yung magandang sistema at paano matutulungan ng gobyerno once na wala na po akong trabaho abroad. Saka ang trabaho ko nga po pala is senior safety officer po rito sa Saudi. Magpi 15 years na po ako dito sa Saudi sa darating na February 2026.
Ang napakaganda po nitong serbisyo na to, lalong-lalo po din sa mga malalayo na lugar dito sa Riyadh, sa Saudi Arabia. Kasi imbis na uwi ka pa sa Pilipinas at mag-aano ng mga program, halimbawa yung mga driving license, yung pag-ibig, yung SSS, yung mga ganun. Dito na sa mismong sa abroad, meron na. Accessible pa lahat. Ang babait pa ng mga staff. Ayan, partner, alam mo, nakakataba ng puso at nakakatanggal ng pagod kapag alam mo na ikaw, napasaya yung ibang OFW na nasa ibang bansa sila at nakapaghatid tayo ng kahit papano ay nakatulong tayo sa serbisyong binibigay natin sa kanya. Yan. At ang aming pumagbati kay Mark Vince na nag-avail po ng OEC at si Roel na nakapag-inquire sa ating National Reintegration Network Services. At kakaiba pa rin itong si Roel, Director Charles, dahil nalaman ko lamang na isa siya sa mga kalahok ng isang programa ng DMW. Ating po kaabangan yan sa mga susunod na araw. Yes po. At naniniwala ka ba, partner, na isang oportunidad sa atin ang makatulong sa ating mga OFWs? Totoo naman ho yun. Oo. At tuloy-tuloy at marami pang mga OFWs ang nakakapag-avail ng iba-ibang serbisyo dahil nagkakaroon pa ng mga susunod na karaban. So yung mga nagnanais diyan Mabisita. Mabisita na naman sila, gusto nila lagi-lagi. Abangan niyo po 'yan po, no? At abangan mamaya din sa ating mga anunsyo at may ilang paalala lamang po sa ating mga sa aming pagbabalik, kwento ng Pag-asa at Kalinga ang inyong mapapakinggan. Manatiling nakatutok lamang dito sa tahanan ng OFW. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako. Nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Maging Panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Ayan, narito pa rin po ang tahanan ng OFW para sa Kalinga at aksyon para sa ating mga bagong bayani. At para sa Kalinga at aksyon, narito makakapanayam natin na partner, ang isang ngayong hapon ang isang OFW na si Rowena Lagman, isang OFW from Macau. Ayan, kamusta mo kabayan? Pakibukasan po, Director. Ayan, yung ayan. Okay. Nalalaktawan ni Sir yung ating mikropono. Pero kamusta po kayo? Gustong-gusto ko kasi yung ano niya, excited yung kanyang kwento, di po ba? Opo. Kamusta po ang naging buhay niyo sa Macau?
Napakaganda po ng buhay sa Macau. Hindi po mahirap para sa isang OFW na mga nagtatrabaho po sa company. Pero yung mga nasa bahay po doon ay medyo nakakaranas din ng konting hirap, pero masarap po ang buhay sa Macau. Opo. At talagang naipagkakaloob ang lahat ng pangangailangan po ninyo. Yes po. Nag-enjoy. Ang karamihan po ng OFW sa Macau nag-enjoy po kasi bukod sa mabait ang gobyerno doon, walang discrimination po. Ayun. Pero sabi nyo kanina parang may mga reklamo pa rin naman kahit na paano. Kasi ang una sa lahat, ang OFW, pag sabi OFW, malayo sa pamilya. Yes. Isa yan po. Kasi yan po yung social cost ng migration. Yung pagkakahiwalay po ng mga magulang sa anak. Isa yun talaga sa problema. At kung hindi maayos ang communication ng magulang tsaka ng anak, nandyan po napapariwara yung mga bata. So dapat yung mga kagaya nung ginawa ko sa mga anak ko na pagising ko ng umaga, kumusta kayo, anong ginagawa ninyo. Yung mga simpleng kamustahan lang, napaka-importante po sa pamilya. Kahit nasa abroad po kayo. Yes po. Ano po ba naging trabaho nyo sa abroad? Ako po ay naging chef sa Macau for 7 years po. Chef, isipin nyo, chef na nagtangkapan ba ang ibang bansa? Opo. Kung sabihin, ng ibang bansa pa kayo. Pero actually, ang profession ko po talaga is IT. IT. Opo. IT po talaga ang profession ko dito sa Pilipinas. Okay. So, nagtuturo kayo ng IT? Ano po ba naging trabaho nyo ron? Hindi po. Nung nag-graduate ako ng IT, nasa NGO naman po ako nun, tsaka mga government offices. Nasa admin finance yung trabaho ko. So, hindi ko na po na-pursue yung pagiging IT natin. Admin finance work na po yung na-pursue natin. At sa lahat ng mga nagtrabaho nyo dito sa Pilipinas, may kaugnayan po dyan? Sa aling kaugnayan po saan? Sa IT? Opo. Karamihan po. Mapa-sales, lahat po na ikakabit ko sa IT. Na malaking tulong po. Tapos sa partner, no, meron siyang mga kakaibang mga talento itong si Ma'am, no. Chef siya, tapos marunong siya ng Cantonese cuisine, saka yung western din po, Ma'am, no? Yes po. Yun po kasi yung sineserve namin dun sa pinagtatrabahuhan namin na spa. Ano po ba yung pagkakaiba ng Cantonese at western cuisine? Yung Cantonese cuisine po, malapit sa atin yan. Kasi nasanay na tayo niyan, maraming Cantonese restaurant dito. Tama po, mga pansit. Opo, mga pansit. Tsaka yung mga ulam na masabaw, matamis, mga ganon. Ganon yung mga Cantonese Pero less less salt, less oil. Ayan. Ang western, western cuisine naman. Yun kasi ang bansang China kasi gusto nila tikman yung mga pagkain ng mga spaghetti, kasi nagsawa na sila doon sa mga steam, sa mga... Tama po. Partner, ano ba yung kasabihan na the nearest to the heart of a person is through his stomach? Yes, it's very true po. Tama. Kaya, napakaganda. Tapos magaling talaga siya magluto, partner, no? At siyempre, ang lutong Pilipina, ibang-iba yan, mapa-business man yan, o mapabahay man yan, at talagang ipagmamalaki po natin ang mga kakayahan na yan. Pero kayo po, bilang chef sa trabaho po ninyo, paano po kayo nagkaroon ng online business? Ano po bang ginagawa nyo ron? Anong tayo po ay nagtatrabaho sa Macau, ang ginagawa ko po kasi namimili po ako ng mga product natin dito sa Pilipinas, mga hotdog, fishball, kasi yun po yung mga paborito ng mga Pilipino doon eh. So may mga pagkakataon nakakauwi ka sa Pilipinas? Nakakauwi po talaga ako kasi sa Macau, pwede ka pong mag-ipon ng day off mo. Halimbawa, kung limang araw yung day off namin sa isang buwan, 3 araw iuwi ko po ng Pilipinas yan. Para mamili ako ng mga pagkain dito. Tapos ititinda ko po online sa Macau. Talagang malakas po ang bentahan doon. Maganda po ang bentahan doon kasi yung mga OFW na nagtatrabaho po doon, walang time mamili, minsan puyat na po sila. So ang ginagawa ko po, ako yung nagde-deliver dun sa baba ng building nila. Okay. Tapos si Ma'am Dins na kuminsan ay bilang bahagi sa kanyang advokasya sa bilang OFW ay nagtuturo din siya ng partner ng financial literacy. Yes po. Napaka-importante 'yon. Oo. Yes po. Nagtuturo tayo ng financial literacy po sa TikTok account po natin, Rowena Ocado po, paki-subscribe. Nagtuturo po tayo ng financial literacy po kasi po karamihan po ng OFW po ay resibo lamang po yung naiipon. Kahit ganong kalaki po yung nagiging sweldo nila. Plus, may kakabit pa po yan yung guilt feeling po. Yung guilt feeling na lalo na ng mga nanay, na bibigyan ko tong anak ko para hindi niya maramdaman na wala ako sa tabi niya. Isa po yun sa nagiging dahilan bakit
lumalagpas yung mga OFW doon sa budget nila. Nasisira yung budget nila. In the end po, wala silang naiipon. Walang naipon. Opo. Pinagdaanan nyo ba yung mga ganyang sitwasyon? Yes po, Nung kayo po pinagdaanan. OFW? Pinagdaanan ko yan kasi unang-una bilang solo parent po, napakahirap pong magpalaki ng dalawang anak. At the same time, yung expenses pa po sa bahay namin, kasi sa akin din lahat siya dahil yung parents ko po maedad na. No, usually po kasi noong araw po, 'di ba? Wala naman pong financial literacy nung tinuturo, 'di ba? So, ang mga magulang natin nagtatrabaho yan kasi pag-aaralin ko itong mga anak ko para pagdating ng panahon, matutulungan nila ako. Ganun po kasi yung nagiging senaryo. Pero ngayon, yun po yung binabasag natin, lumang kasanayan natin. Kailangan, wag natin palakihin yung mga anak natin para maging emergency fund, para sila yung mag-ano sa atin, magsusupply sa atin, di ba? Alright. At this point in time, ma'am, yan ba ang dahilan kung bakit tumigil na kayo sa pag-abroad? Isa po yung dahilan. Unang-unang dahilan po kasi ang pangako ko sa nanay ko, pagdating niya ng 70 years old, hindi na ako aalis. At yung pangalawang dahilan po, nung umuwi ako, noong 2021, nakita ko yung mga anak ko, binata't dalaga na. Ayoko naman po maging lola ng maaga. Alright. Gusto ko, matapos nila yung pag-aaral nila with my guidance, kaya po hindi na ako umalis talaga. Alright. Tapos meron pinagkakabalahan ata, partner, no? Meron din siyang printing and accessory. Dito niya siguro nagamit ang kanyang pagka-IT. Ang kanyang printing ay Aweng Printing and Accessory Shop. Yes. Yes po. At tayo po ay may booth ngayon dyan sa Sa DMW. Kwento nyo naman kami, konti lang, tungkol sa Aweng Printing and Yes Accessory po. Shop. Yes. Actually, nag-originate po talaga itong business na to noong 2004. Nung ako ay nagbubuntis doon sa unang anak ko. Dahil alam naman natin, pag mga nanay medyo maselan magbuntis, wala kang magagawa kundi magstay sa bahay. So naisip ko po, etong mga gantong accessories na magbuo ako ng ganito at inaalok ko sa palengke. Ngayon po, kumausap ako ng mga Muslim sa Divisoria, sabi ko, turuan nyo naman ako pero sa inyo ko bibili ng materyales. So natuto naman po ako hanggang sa paggawa ng bracelet, mga singsing, hikaw. Tapos sa kanila ako bumibili. Ngayon, ikinabit ko siya, kinonekta ko siya dun sa pagiging IT ko naman. Ayun. So yung mga design, dinodrawing ko po yan bago ko siya buuin para hindi ako magkakamali dun sa materyales. Ganon naman po yung ginawa ko. Kita mo nyo naman, sir, talagang lahat ng klase ng trabaho ay pinasok ni Ma'am Rowena. Andyan ang una sa lahat, nag-abroad siya kahit na chef siya. Di ba? Dahil ang chef pwede na rito sa Pilipinas pero siya gusto niya talagang kumita ng malaki. Nagtrabaho sa abroad kahit na chef siya dito sa ating bansa. Natuto magbenta. Iba't ibang klase mga pagkain. Di ba? At eto nga, meron siyang accessory shop. Yan ang tinatawag na maabilidad, pare ko, no? Yan, Rakitera, tawag nila dyan. Rakitera ba? Oo. Bilib naman ako kay ma'am sa kanyang pagiging maabilidad po. Tama po. Nabe-blend niya yung kaalaman niya sa IT, sa pagluluto, at syempre hindi niya nakakalimutan yung kanyang advokasya sa pagtulong din sa mga kapwa OFW At po. isa dyan, yung pagtulong nga sa mga OFW tungkol sa financial literacy. Kailangan talaga lahat tayo matuto dyan. Yes, ma'am. Baka may mensahe ka, ma'am, sa ating mga kapwa OFW, lalo na po dyan sa pagtitipid at paano natin mapalago ang ating mga savings po, lalo na sa ibang bansa. Opo. Yes po. Ang mensahe ko po sa mga kapwa OFW or yung mga nagbabalak pa lang pong mag-abroad, pag-aralan po natin yung ating mga sitwasyon bago po tayo lumabas ng bansa. Alamin na po natin yung goal natin kasi kaya tayo lumalabas ng bansa, kailangan natin mag-supply para sa ating pamilya or sumuport. Dapat ang goal natin, kung ang goal natin, halimbawa sumweldo po kayo ng yung 100% ng inyong sweldo, yung 10% po doon, i-donate nyo po kay God, magpasalamat kayo sa biyaya ng Tama Panginoon. naman yun. Then yung 20% po, yun po yung tinatawag namin na pay yourself. Ipunin nyo po yan para magkaroon kayo ng savings and investment na magbibigay po sa inyo ng passive income pagdating ng panahon. Let's say 10 years, 20 years, 30 years. Promise po kung susubukan yung ipunin yan pagdating ng ganong panahon, magkakaroon kayo ng passive income lalong-lalo na po pag kayo ay dumating na sa edad na retirement. Yun na po yung pwede nyong asahan. Pagtrabahuhin po natin, pag-aralan ninyong pagtrabahuhin yung pera na inyong iniipon. Tapos yung sa 70% po ng kinikita ninyo, doon nyo pagkasyahin yung mga expenses, lifestyle ninyo,
at wag po tayong gagastos ng sosobra doon sa ating sinusweldo kasi magkakautang-utang po tayo. Yes po. At pare ko, meron tayong mga mensahe doon sa online po, no? So, yung kung saan doon sila matawagan po, pwede po kayong tumawag sa amin sa 24/7 po ang 1348 po na naka-flash po sa ating screen. At kanina nakakwentuhan natin siya, pare ko, na meron siyang 2 kolehiyo, no? Sa proud na proud ang inyong mga anak po. Ano pong mensahe mo sa ating pamilya, ma'am? Opo, ang mensahe ko po sa aking pamilya, lalong-lalo na po sa nanay ko. Kasi si nanay ko po, masipag din po si nanay. Lahat po ng kailangan support sa kanya, katulad niya, nagkaroon kami ng bendo machine. Meron siyang sarili niyang bendo machine, tindahan. Tapos ngayon, ang idadagdag ko sa business niya yung mga meat products. Sabi ko, ipautang mo para sa pagdating ng linggo, may singilin ka. Yan ang mensahe ko sa nanay ko na laging support lang tayo. Kahit mensahe po sa hindi ko kapamilya, support tayo sa ating mga kapamilya pagdating sa ganyan, lalo na sa mga senior parents natin. Tapos ang mensahe ko po sa mga anak ko, nagpapasalamat po ako kasi bukod sa scholar sila ng UCC, University of Caloocan, wala po silang tuition. Maraming salamat kay Mayor sa Caloocan. Dahil wala po silang binabayarang tuition. Ang expenses na lang po namin is yung mga daily namin, tapos yung pamasahe. Kaya maraming salamat po doon sa mga anak ko na napakasipag pong mag-aral. Napakatataas po ng grade. Ano po masabi nyo kay Secretary Hans Leo Kakdak at kay Pangulong Marcos sa pagtulong po sa atin? Sa ngayon po kay Pangulong Marcos, nakikita ko sinanay ko kasi ang avid fan po ni Presidente Marcos po. Siya po ay nakatutok sa mga ganap sa gobyerno kasi may computer siyang sarili bukod doon sa tindahan niya. Nanonood po talaga siya. So sinasabi niya sa akin, siya ang tagapaghatid ng mga balita na ganoon. Nakikita ko naman po na masosolve natin yung mga kung ano man yung pinagdadaanan ng Pilipinas. Tapos kay Secretary Hans Kakdak, maraming salamat po kasi since nung nasa OWA pa po siya, nasa Macau po kami noon. Sila po yung si Sec po yung nagsabi dun sa Polo OWA Macau na i-assist nyo naman ang mga OFW natin sa Macau. Kami po yun yung first batch namin na nagparating nung sitwasyon namin noon. Maraming salamat sa OWA kasi lalo na nung umuwi po kami nung pandemic. Ayan. Alright, maraming salamat po, Ms. Rowena Lagman, and congratulations po sa inyong magandang journey. Yes. Chef Congratulations. Rowena. Chef Rowena. Ayan. Kaya kabayan, update mula sa Department of Migrant Workers ay parating na ang susunod na bagong bayani dyan po, OFW Servicio Caravan dyan po sa Cambodia, Jeddah at Kuwait. Tuloy-tuloy po ang paglapit ng pamahalaan ng serbisyo para sa ating mga OFW mula sa tulong pinansyal, health assistance, legal consultation hanggang reintegration programs. Kaya stay tuned kabayan para sa mga susunod na anunsyo, kasama ninyo ang DMW sa bawat hakbang. Karagdagang update po mga kaibigan mula sa Department of Migrant Workers. Inaanyayahan po lahat sa Philippines-Finland Friendship Week na gaganapin sa December 2 hanggang 3, 2025 sa Mandaluyong City. Tampok dito ang cultural exchange activities, espesyal na pagbisita ni Santa Claus at isang job fair na may higit 1,200 slots para sa mga trabaho sa Finland. Layunin nitong palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa at magbukas ng makatarungan at dignified na oportunidad para sa ating mga OFW. Stay tuned kabayan para sa iba pang detalye. Director Charles, baka may mga update ka po dyan? Yes po, lalo po dyan sa ating balikbayan po, isang usapin po na nakatutok po ang ating mga OFWs po. May mga issues po tayo dyan sa balikbayan scam po. Lagi po nating sinasabi na kapag kayo po ay nagpadala ng inyong mga mahal na balikbayan box na inaasahan ito ng ating mga mahal dito sa Pilipinas ay kayo po ay dapat mapanuri kung sino yung mga dapat papadalan kasi sa ngayon may mga balikbayan courier cargos diyan sa ibang bansa na nadidelay po ang kanilang pagdi-deliver dito dahil meron silang mga problema. Yung iba naman ay talagang hindi lehitimo. Kaya po dapat po kayo po ay dapat na suriin kung sino dapat ang mga dapat papadalahan po dito sa Pilipinas po. Kami po ay naka-flash po sa ating screen. Meron po tayong hotline po, no? Lalo na sa email natin is loc@dmw.gov
.ph po. Sa mga gumagawa ng scam dyan, itigil nyo na yan. Itigil nyo na yan. Kalaban nyo kami, kasama nyo kami na pinaglalaban namin lagi ang kapakanan ng ating OFW. Kaya kapag kayo po ay binibiktima nyo pang OFW, ay kalaban nyo po ang gobyerno dyan. Ay, totoo po yan. Kaya naman po at this point in time, maaga po ang panawagan ng ating pong Department of Migrant Workers para sa lahat ng ating mga kabayan na meron pong makapadala dito galing abroad, papunta ng Pilipinas, huwag niyo pong pababayaan na mauwi sa walayan. Di ba? Sapagkat alam po namin ang hirap po na ginagawa ng ating mga kabayan para lang matugunan yung mga pangangailangan na yan. Sapagkat, di ba, pinakamasaya pagka nakapagpapadala ka ng regalo sa Pilipinas. Oo, ramdam ko yan dahil isa rin akong OFW noon. Tama po ba, di ba? Talagang kailangan po nating tumulong para na sa ganon ay masawata yung ganyan mga gawain. Matagal na po yan, pero kailangan ngayon pa lamang kailangan gawan po natin ng paraan para matigil na po ang ganyang gawain. Yes po. Inuulit po ang hotline po. Pwede kayong mag-email po. No? Meron tayong 24/7. Nasa website po namin yan. At pwede kayong mag-email sa loc@dmw.gov.ph. At titayakin po namin na gagawin po namin lahat na masagot po ang inyong mga katanungan hinggil po sa ating issues ng Balikbayan Pacts. Kaya para sa mga mahahalagang anunsyo, komento at ibang pagbahagi ng serbisyo, maaari ninyo pong makontak ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa inyong screen. At aming pong pinahalagaan ang inyong mga feedbacks para higit kayong mapaglingkuran. Amin pong inihatid ang programang Tahanan ng OFW via Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po muli inyong lingkod, Oning Miranda. Ingat po kabayan sa mga kayong panig ng mundo. Yan po. At shoutout po sa masisipag na DMW officials natin. Ulitin natin si Asek Kiko, si Asek Benny, si Secretary Hans Kakdak po at ating mga labat dyan sa MWO saan man sila sulok ng mundo. At yun ni boss mga kasama namin dyan sa DMW Strategic and Communication Service. At hindi ko makakalimutan po, anibersaryo po ngayon ng isang malaking grupo dyan sa Saudi Arabia po, ang PGBI 16th anniversary nila ngayon. Congratulations po. Congratulations po. Isa lang pong ating adhikain po ang makatulong sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya ako naman po muli ang inyong lingkod, si Director Charles Tabu. Muling samahan nyo kami sa susunod na Huwebes sa parehong oras at abangan ang susunod na episode na may makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Kaya kita-kita tayo ulit lamang sa nag-iisang paborito niyong programa, ang Tahanan ng OFW.